Praise the Lord. Mayong buntag sa tanan. Amen. So, praise God. Karon nga kabuntagon, magpasalamat tas Ginoo kay nisuga na yung adlaw, no? Pila ka adlaw nga sigig ulan-ulan. So, ang atong agihanan, perting lapuka, tong miagi nga simana. Pero karon salamat kay medyo uga-uga na. Praise God. So, mo ginatong problema diri kay di kasulod ang sakyanan, nya lapok gyud kaayo pag mag-ulan. Hallelujah. So, iampo natos Ginoo nga kanatong dalan masiminto. So, hunos tandugon sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga pitson o ilan ang i-donate sa barangay. No, mora gid nay pag-asa nato nga pag i-donate nila sa barangay, masiminto ng ato ang dalan. Praise God. Pero habang wala na nila gidonate, murag imposible gyud kayo nga masiminto na siya. So this morning ato ang ianda mga to ang kasing-kasing ang atong igdulungog pagpaminaw sa pulong sa Dios. Og ang mensahe karon is more on biographical nga mensahe and at the same time parang history. No? Praise God. So ato daw pag-aablihan ng atong mga Biblia in 1 King chapter 19. 1 King chapter 19 og atong pagabasahon gikan sa verse 1 up to verse 18. Verse 1 up to the verse 18. So, muragtaas-taas siya kaayo, ato na lang basahon ang verse 12 o verse 13. No? Okay? Anyway, ako manggihapon na siya nga matats as the message will go on, matats na ako ng tanan. So, basahon na itong pinaka-importante. Golden verses, gikan sa 12 o sa verse 13. Say amen kung inyo nang nakita. Okay, gihangyo na ako ang tanan nga manindog in honor to the Word of God. 1 King chapter 19, verse 12 and verse 13. Duha lang ka bersikulo. Although nga atong text is from 1 up to verse 18. Okay. Verse 12 says, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? Praise God. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Our dear Heavenly Father God, ani ako karon atubangan sa imong mga katawhan. Being your mouthpiece, Lord, I pray, nga ikaw makigsulti sa imong mga anak, pinaagi sa imong mga pulong, and use my mouth, O God, as a channel of blessings for all of us this morning, O God. So, Lord, I pray that you would touch every heart. Lord, tandugaw sab ang matag igdulungog Ginoo. Hatagi kami langit nun nga pagsabot, langit nun nga kaalam amahan. Aron nga pinaagi sa imong mensahe karon. Lord, do na kami giya amahan sa amoa pagkinabuhi niini nga kalibutan karon. So Lord, I pray nga i-bless nimo ang mensahe o i-bless nimo kaming tanan niining adlaw. Thank you God. Ayaw itugot Lord nga muuli kami nga enti ang amo ang kasing-kasing. I pray nga punon nimo kami sa imong presensya, punon nimo kami sa imuha nga holy touch, O God. Nga Lord, muuli kami nga malipayon karon tungod kay ikaw nakigsulti ka namo
pinaagi sa imong pulong. Thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ang tanan. Ang mensahe nga akong pagadalhon karon uluhan kini, the education of a prophet. The education of a prophet. Nahisgutan nato karon ang mahitungod sa kinabuhi ni Elijah, ni Elias. Now, as we know, nga kung basahon nato ang Bible, especially sa 1 King, chapter 17, chapter 18, chapter 19, nagahisgot kini mahitungod kang prophet Elijah. So, atong makita diha nga Elijah entered Israel's history like a tempest and went out in a whirlwind. Kasi sa iyaha nga kinabuhi, makita gyud nato nga ang iyaha nga ministry para kining kana bang grabe kaayo ang power nga gipakita sa Ginoo sa iyang ministry. And then natapos kini sa usa ka kahibulungan pod nga pamaagi kay according to the Bible that si Elijah wala gyud moagi ni og physical nga kamatayon. Di ba? Nakita siya ni Elisha nga mikayab nagsakay og chariot of fire na tuan nas taas. Nya gihagbong na lang niya ang iyahang mantel. So, mao na ang kinabuhi niini nga tao sa Dios. Elijah, the Tishbite, plus across the darkest pages of Hebrew history. So great was his fame, so dramatic his person during his own lifetime, that the idea persisted that he was caught up in the air by the Spirit of God and carried to and fro at will. So mo na si Elijah, duha lang ang naka-record sa Bible nga wa moagi og kamatayon. One is Enoch and the second is Elijah. Now kinsa man si Elijah? Unsa ang iyahang kinabuhi? Now Elijah served God well. So, nag-serve siya. He served God well. Natapos niya ang iyahang task nga wala bitaw gyoy mga compromising nga nahitabo. So, he served God well. And also, he was God's surgical knife. No, kung sa doktor pa, siya kadtong surgical knife, cutting the sore of Israel's idolatry. Siya to ang ni putol yun sa idolatrous nga kinabuhi sa mga Israelites during the time of King Ahab and Queen Jezebel. Kaya mo man to ang time nga gi-raise up siya sa Ginoo. Nibarug siya as the prophet of God. And then, Elijah was the rod in God's hand, chastening Israel for its disobedience. So murapod siya kadtong sungkod sa Dios nga nagalatos no sa Israel tungod sa ilang pagka-disobedience. Not only that, Elijah was God's mouthpiece. No, siya kadtong tigpamaba sa atong Dios, pronouncing judgment of drought in the land of Israel. So siya tong ni-proclaim nga ingon siya for 3 years walay ulan nga mahitabo o nga walay ulan nga moabot sa yuta sa Israel hangtod nga dili ko musulti nga undang na. So 3 years walay ulan. I don't know kung giyon sa nila pagkabuhi nga 3 years wala gyud ulan nga miabot didto sa Israel. So, he was God's mouthpiece, pronouncing judgment of drought on the land. Not only that, Elijah was God's
priest, pari, offering a sacrifice for the sins of the people that brought down fire from heaven. Siya kadtong tao, siya kadtong prophet, nga diin, sa diha nga naghalad siya, gibubuan pa yung tubig, pila ka drum nga tubig ang iyang halad, nga ang palibot nini puros tubig, pero gilamoy sa Dios, pinaagis kalayo ang iyahang offering. You see? And then, dili lang kay kana, God used Elijah to anoint prophets and kings. Among them, the great prophet Elijah, who has to take up his mantle. So siya kadtong nag-anoint kang Elisha, kadtong nipuli kaniya. Human nga siya mikayab, si Elisha mo'y mipuli kaniya. And then, God uses Elijah to organize schools of prophets who lived on after him. So siya to ang nag-organize sa schools of prophet. So naa sila eskwelahan kaniadto sa mga propeta. Siya ang nag-organize niini. And also, he also used Elijah to call princes and kings back to God. Siya kadtong nahimo nga tig-announsyo sa ato ang Ginoo, pagtigtawag sa mga prinsipi, sa mga hari nga mobalik diha sa Dios. So perhaps he was the most colorful, amazing, and important man alive to serve the Lord in his generation. So mao na si Elijah. Siya kadtong most colorful ang kinabuhi, most amazing, most important man alive to serve the Lord in his generation. Now, how did he come by all this? Paano nga niabot kaniya kini nga mga kadaugan sa iyahang kinabuhi, mga amazing, colorful nga mga kinabuhi diha kaniya? It is only through a long and severe period of schooling in what we called as God's school of faith. So in other words, kini si Elijah is a man of faith. Tao siya nga grabe ang iyahang faith sa Ginoo. So by means of one experience after another. Kasi ang iyang experience is one after another. Iba-iba nga experience, kasinatian ang iyang naagihan. So, nakatuon siya diha. Na-educate siya diha. So, by means of one experience after another, God taught His prophet. Now, in the small fragments of Elijah's career, given in the Scripture, we find the outline for the education of this prophet in 5 simple lessons. So, doon ay 5 ka-lessons nga atong nga nahibaluan ni Elijah nga maoy rason ngano nga siya nahimong the most important man during his generation. Ngano nga gigamit siya pag-ayo sa Ginoo? It is because naka-learn siya og 5 ka mga simple nga mga butang nga dapat usab natong ma-learn karon sa atoa nga kapanahunan ang matag usa ka nato maka-learn dapat ani nga mga butanga. 5 simple things nga na-learn niya, nga nakapahimo kanya nga great nga prophet sa ato ang Ginoo. Okay, so diha ta mo focus niya ng 5 simple lessons. Praise God. So, ang una nga lesson nga atong ma-learn diha kay Elijah, o kini na-learn po ni Elijah, is that Elijah learned the lesson of probation. Elijah learned the lesson of probation. Now, ingon ako ganiha nga, it was Elijah who pronounced nga sa yuta sa Israel, sud sa 3 ka tuig, wala gyud ulan.
So, tungod kay way ulan, unsay mahitabo? Drought, famine. Ang nahitabo, lisod kaayo ang pagkaon. Including him. No, kay kinsa pa may makahimo pagtanom nga wala may ulan. Unsaon pagtubo sa liso nga itisok nga wa may ulan. So, gutom tanan. No? Equal. Ang mga believer o unbeliever, katong ng mga may nadlukon sa Dios, gigutom usab, but praise God, tungod kay pinaagi niini, naka-learn si Elijah nga musalig diha sa ato ang Ginoo. You know what? Unsay nahitabo sa diha nga dunay na drought? Giun sa pagkabuhi ni Elijah. Giun sa niya pagkabuhi. So nga, permero to, ang Ginoo, tungod kay ang iyahang faith, di man gyud matukma, kaning dili gyud nato kanang masurpasan ang faith ni Elijah. Ang nahitabo is that gi-supplyan siya sa Ginoo og tubig. Pinaagi ni adtong usa ka brooks. And then, ang nag-supply kanya og pagkaon is gigamit sa Dios ang usa ka uwak, usa ka langgam. Ang gigamit sa Ginoo mo tighatod og pagkaon niya. But there was a time nga nihubas na ang brook, nga didto siya nagakuha og tubig. So, atong makita diha nga problema na. Wa na'y tubig, it might be nga naghatod gyapong uwak. Or di ba, wala na ang uwak, muhatod og pagkaon. So what next ang nahitabo, mga igsoon? So, ang nahitabo is that Elijah had to depend on God's to provide him. Nisalig lang gyud siya sa ato ang Ginoo. So, ang nahitabo is that God provided him with foods, pinaagi sa usa ka babae nga balo. Nga niadtong time nga niabot siya didto sa Saripat. Last na lang pud to nga pagkaon sa balo. Iyang datnan katong balo nga namunit og sticks. Unya iyang giduol ging tungod kay mao may gisugo sa Ginoo nga adto sa Saripat kay dunay babae didto nga moandam og pagkaon nimo. So, ang nahitabo, nakaabot siya dito, and then, nangayo siya og tubig, una sa tanan. And then, ingon siya, pakapini na lang pod og gamay nga tinapay, cake. No? Tagay kog tubig, pero pakapini na lang pod og paan. So, ingon katong balo nga, sa pagkatinuod, sultihan ta ka. No, last na lang gyud kining usa ka hakop nga kining harina nga lutuon nako para sa akong anak ug para nako. So gamay, handful o flour na lang gyud ang nabilin unya kadto dili gani na paigo para sa iyaha ug sa iyahang anak. Pero ingon siya, sige lang, lutui lang ko. So gituman sa mao nga balo. And you know what happened? No? Tungod kay gituman sa balo ang sugo sa alagad sa Dios, and because Elijah also nituman sa gisugo sa ato ang Ginoo, ang nahitabo is that kadtong tibod nga gisudlan sa harina o kadtong jar pod nga gisudlan sa oil, no, wala na gyud toy pagkahubas. Every time nga mutakos dito ang balo, na ay harina. You see? So mga igsuon, ang atong Ginoo usab naghatag kanato karon og usa ka mensahe nga as Christian we had to depend on God to provide our needs. Amen. No, tungod kasi ang Dios ni provide man sa iyang propeta
Sa diha nga siya misunod sa iyahang gisugo. It means to say, nga kita usab kung kita magatuman lang yod, o gingon man, ang ato ang pagtuo, dili lang mo wave, diha sa ato ang Ginoo. What happened to Elijah will also happen to us. Amen! Ha? Kung utuman lang ta, og ang atong pagtuo, dili lang yod ni siya, mo, kanang di ta mawad-an sa paglaom, ang Dios mo provide yun sa ato ang mga pagkinahanglan. Amen ba? So, he knew he would not fail. He had already learned his lesson that God would provide, and he taught this lesson and turned to the widow. Kasi iya nang sa diha nga, kampante siya kaya nga nisulti sa widow, no? Nahibalo siya nga kung tumanon sa widow ang iyahang gisugo, tungod kay siya nakasinati nang ang Diyos nag-provide sa iyang pagkinahanglan while tuwa pa siya sa cave, nagtago-tago. So, mahimo gihapon sa Diyos ngadto sa widow ang sumala sa iyahang nasinatian. And the same God ni Elijah ang atong Diyos karon. Amen? The same God nga nag-supply sa pagkinahanglan ni Elijah, ang God nga atong gialagaran karon. So, church, kung kita magkaroon lang og faith, parihas sa pagtuo ni Elijah, di ta angay mabalakas sa ato ang mga pagkinahanglan sa matag adlaw, tungod kay ang Dios mo provide ni anang tanan. Amen? Hallelujah! Ang ato lang gikinahanglan is that musalig kita sa ato ang Ginoo. We will depend on God, dili sa atong sarili nga kahimuan. Amen! Hallelujah! Praise God! So, na-learn na ni Abraham, niadtong time nga iyang ihalad unta si Isaac. Pero gi-provide ni Jesus ang usa ka turo nga karnero nga nasangit ang iyahang kining sungay sa mga teklets nga maoy gihalad ni Abraham. Mo na nga diha nato mabasa kanang the word nga Jehovah Jireh. He is our great provider. Amen? Ang Diyos nga atong gialagaran is our great provider. Hallelujah! Praise God! Nasinati na ni Paul. That's why si Paul, nisulti siya ngadto sa mga Philippians because at that time, ang mga Philippian believers ni agi o grabe pod nga kagutom, kalisod, niadto nga mga panahona, pero ingon si Elijah, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Hallelujah! Praise God! So, ang atong Ginoo, kung faithful lang ta, diha sa ato ang Diyos sa atong pagpangalagat, ang Diyos nga atong gialagaran, mo supply sa atong mga pagkinahanglan, sumala sa iyang kadato o sa iyang pagkabahandianon. Amen. No, do you believe nga atong Diyos dato? Amen. So nganong di man ta mosalig niya? No? Nga siya nga Dios nga atong gialagaran dato, iya ang tanang butang niini nga kalibutan. Only nagkinahanglan kita og faith sama sa pagtuo ni Elijah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, ang atong una nga mga ginikanan sa pagtuo, nakasinati niini. And I, myself, no, in my first ministry, nakasinati ko how the Lord is faithful in providing our needs. So, sa 6 years na ako sa MAA, no, mao na akong first nga pastorate. 6 years. Ang akong sweldo diya sa DBC is 1,800 lang as maintenance. Si Pastora Lourdes at that time, nagasweldo siya 2,500. So all in all, ang among madawat is 400 plus lang. 4,000 plus. Sorry, 4,000 plus. Kuhaan na sa among pamasahe, back and forth, together with our intern, nga duha. Unya, isa ko pa namong pagkaon ang mga membro, pero at that time, ang among membro is 5 lang.
Pero na yung mga bata. Sakupon namos paniod to. Di na sila manguli. So, maniod to nami dito. Kung boto na unaon, di gyud paigo ng 4,000 nga sweldo namo nga for the whole month. Pero mga igsoon, the Lord is faithful. Gipaigo niya ang among sweldo. In what way? Gigamit niyang mga estudyante. No, every time nga manguli ang mga estudyante, pagbalik na dala nga bugas, doon ay dala nga mga kining usahay manok, usahay, no, Bisaya nga manok, usahay mga kining mga prutas, mga gulay, usahay doon ay itlog sa itik, itlog sa manok, nga Bisaya. Ang katingalahan is that daghan may faculty diya sa DBC nganong didto gyud sa amoa ihatag. Nganong didto gyud nila ihatag dili dito sa uban. So I believe nga it is God nga maoy nagtouch ilang kasing-kasing naggiya kanila nga didto gyud ihatag sa alagad sa Dios nga kulang ang iyahang panginahanglan. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ingon ni Ana, no, living by faith for 6 years. Pero, salamat sa Ginoo kay wala man pud mi naghukas. No, makapalit pa man gihapon og barong, makapalit gihapon og pantalon, wala man pud makita nga ngakong sapatos ganganga na. Tungod kay nabugtas na ang tikod. Wala man. So, diha ko makaingon nga ang Lord, pag mutuman lang yung ka sa Ginoo, faithful ka sa pagpangalagad sa Diyos, the Lord will provide. Maka-learn kita sa lesson nga ang atong God. Ang God ni Elijah ug ang God nato karon will provide all our needs. Amen. Hallelujah. So, na ang unang lesson nga na atong sunod o ato nga mahibaluan diha sa kinabuhi ni Elijah. And number 2, Elijah learned the lesson of patience. Elijah learned the lesson of patience. So while naa siya dito sa balay sa widow, kabalo mo pila siya ka tuig nga nag-stay dito? Inspired sa walay ulan. Kung 3 years nga way ulan, 3 years po siya nga nag-stay dito. Gipapahulay siya sa Ginoo for 3 years. We know nga si Elijah is a man of action. When in fact, iyang challenge ang mga propeta ni Baal, no, dito sa Mount Carmel. Nga magtigi sila, no? Kung ingon siya, kung ang inyong Diyos, nga si Baal, no, mo pakanaog og kalayo aron i-consume ang inyong halad, din siya ang tinuod nga Diyos. Pero kung ang akong Diyos mo pakanaog sa kalayo og iyang i-consume ang akong gihalad, din siya ang tinuod nga Diyos. Gi-challenge niya 400 ka mga prophets. And no, versus 1. Usa lang siya versus 400. So, sa diha nga sila didto na sa halaran. Hala, sige nagsinggit tong mga propeta ni Baal. Gikagbuntag padulong sa gabi, wa gyud nahitabo. Gisamad-samaran na nila ang ilahang mga panit kay mao man ilang kostumbre nga kung maghalad sila sa ilahang God, ilang samad-samaran, musayaw-sayaw sila dito, unya samad-samaran pero wa gyud nahitabo. But then sa diha nga si Elijah na, time na ni Elijah nga siya na ang muhalad. Usa lang ka simple nga prayer. Kanaog dayon ang kalayo ug gilamoy ang tanan nga mga halad niya, pati na kadtong tubig nga nagpalibot siyang halad, apil og lamoy. Gipahubas, gipauga. So, dito na suko kay Jezebel tungod kay after ato, no, iya pag yung gipapatay kadtong tanan nga mga 400 ka mga propeta. Iya tong gipatay tanan.
No, gisugo niyang mga tao nga nananaw, kay dakpan ninyo na kay ato ning kay mga false prophet man ni ato ning puuhon. So gipapatay niya. That's why nga si Elijah, si Queen Jezebel nanumpa nga patyon gayud niya si Elijah. Og si Elijah nibati og kahadlok. Mao to siya nga gipalakaw sa Ginoo, gipasibat, gipaadto siya didto sa Saripat. So 3 years nga siya gihimo. So, don't you know nga nga ingon ato ang gihimo sa ato ang Ginoo? Gitudluan niya si Elijah nga mahimong patient. Enough sa iyang kinabuhi. Kasi si Elijah gusto nga mulihok, mo trabaho, usahay, dili na siya maminaw sa ato ang Ginoo. So, di ba katong time nga nahuman na katong ilaha nga paghalad unya siya ang nidaog, niabot sa iya ang discouragement. Nisulti na sa Ginoo, Lord, patya na lang ko. Kay ako na lang usa ang nahabilin. Di man to will sa Ginoo. So wala siya pailob. So mo na nga gitudluan siya sa Dios nga maging mapailobon. So 3 years wa siya gibuhat. So gilaay na siguro siya dito for 3 years, wala siya ginahimo. No? So ayan siya diha. In the widow's home, Elijah was secure but sick-loaded. No? Sick-loaded siya. Secure siya kay Queen Jezebel, pero sick-loaded man po siya. Wag siya raisa dito og ang balo. And then, away from the scene of action. Wala na yung mga milagro nga nakapakita sa iyahang ministry. And also, in Israel, his appearance in Ahab's court had been a dangerous mission. Okay? Elijah had warned Ahab, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. So, mauna ang mga dangerous nga, mga work nga iyang nahimo before. No? Nga, gi-challenge yun niya, para bagang gi-challenge niyang Ginoo nga kinahanglan mo buhat yun siyang milagro aron nga dili mahimutang sa peligro ang iyang kinabuhi. And then yun siya, imagine this restless, energetic thunderbolt of a man calling his heels in idleness for 3 years. 3 years nga siya ginahimo. But God had to teach Elijah patience, and this was the only way he could do it. Praise God. Usahay, anak ta. Wala tay patience. Wala tay patience. No? Muna nga usahay, tudluan ta sa Ginoo nga magiging pasensyoso. Amen? Hallelujah. So, ang akong testimony, ingon ani, usahay, tudluan yun ta sa Ginoo patience. Wala pa may plastar ni pastora sa DBC, perting daghana na kaayo o problema nga mo na encounter. No? Hinganlan nami duha og mga kurap. Si pastora daw gikurap ang mga kwarta sa mga estudyante kay siya may tigsingil. Unya ako po gana sa kitchen, gikurap daw nako ang budget sa kitchen. Ngayon, na istorya nga estudyante nga, unsa kay hinungdan, ngano nga muhawa si Sir Nestor sa nga dako man siya sweldo dito. Nya nganong man ni siya diri nga gamay man kay sweldo. Ingon siya, siguro mas dako ang iyang makurap sa kitchen. So, lami na gyud kang idumog. Kasi, so wala pa ko makristohanon, kining akong kamot, dali ra gyud kay ni makalaparo, dali kay nga makasumbag, na makatestify ana si akong igsoon, si Balong. Ingon pa si Balong, siya ray wa na ako masumbagi. Kay nidagan man. Sumbagon gyud unta nako pero nidagan, di ko kaapas. Siya ra. So ingon ana, wala ko'y pailob. Pero sa mga butang nga nagapanghitabo sa akong kinabuhi, while nga naa ako sa DBC karon naga-work,
gitudloan ko sa Ginoo nga magiging mapailobon. No? Yes, kaatrason nako, wa pa ko kaplastar didto, pero kaatrason nako tungod kay makita nako nga grabe kagahian og ulo ang mga estudyante. No? Grabe gyud. Abi nako parihara sa amo ang time kaniadto kay sa una, mao man pud na akong trabaho, dali ra na kaayo nako nga nadala ang mga estudyante. Unsay akong isulti sila trabaho una, pero karon pag wala ka, bisag giunsa pa nimog instruct, di gyud na nila trabahoon. Ingon ana kagahi. Pero naka-learn ko og lesson nga maging mapailobon. So, ni minsan wala gyud nako gisukmantan tong estudyante nga nisulti nga gikurap nako ang budget sa kitchen. Praise God. Unsaon pa nako pagkurap ng 10 pesos? Budget nila sa sudan na makakurap pa ka ana. Unyang ilang sudan perme kanunay karne, kausara sila mo ka og gulay sa usa ka adlaw. Bisag kwintahon pa mas alkansi pa ko. Kay usahay ang kwarta nako sa bulsa, maapil nagkumpra abi nako iyaha pa to sa estudyante, ako ana di ay. Pag kwinta-kwinta nako, uy naapil naman din nako ang akong kwarta wala na. Tapos na. You see? So, ingon niya na nga itong Ginoo, pag medyo kulang tagpas pailob, tudluan ta niya nga magiging mapailobon. Mo na si Elijah. 3 years nga walay gihimo si Elijah. Gusto niya nga nay aksyon, pero wa sa gitugutan sa Dios. Tungod kay gusto sa Ginoo nga hatagan siya og lesson sa pagka mapailobon. Pero while nga si Elijah, no, for 3 years, pahayahay lang siya, busy ang atong Ginoo. In other words, ang trabaho unta ni Elijah, gitrabaho kini sa Dios. In what way? 3 years nga walay ulan. Og ang mga tao at that time, nangataranta na. Diha pa sila ni surrender sa ato ang Ginoo. After 3 years, nga walay ulan. So, ingon siya diha. Wala diha nabutang. So, ingon siya diri. But God has this lesson for us. But before that, ingon siya. No? During those 3 years, when Elijah was idle, God was busy. With one hand, He held back the rain, and with the other, He hurled His sunshine on the land until the nation was broken and contrite. Diha pa sila ni hilak, niluhod sa ilang mga tuhod, nagpakitabang sa ato ang Ginoo. So, ang wala mabuhat ni Elijah, gibuhat sa ato ang Ginoo. So na mga igsuon, mao kini ang lesson nga gihatag sa Dios kanato. No? Is that we have to be patient. Amen? So usahay natay gipangayo sa Ginoo, gusto nato nga naa dayon. Usahay pangunahan natong Ginoo. Pero ginatudloan ta sa Ginoo nga maging mapailobon. So patience. So, the grace to wait until God is ready. Mao na siya ang patience. The grace to wait until God is ready. God is saying to us, as He said to Elijah, you obey me. Do what I ask you to do. Then wait for my time. Mao na. No? Ang ipabuhat usa sa ato ang Ginoo. Do you obey me? Do what I ask you to do, then wait for my time. Kinahanglan nga atong hulaton ang time sa Ginoo. Di ta mag-una-una. Amen. Praise God. Hallelujah. And then number 3, simple lesson, Elijah learned the lesson of power. Elijah learned the lesson of power.
So, on Mount Carmel, Elijah learned the lesson of the power of God in answer to prayer. So, the test by fire was for Elijah's adventure of faith. Dito nasukod ang pagtuo ni Elijah. Praise the Lord. So, di siya siguro nga tubagon sa Ginoo iyang prayer, nga i-consume, pinaagi sa fire kadtong iyang halad. But he do it. Gibutang niya sa kompromiso ang iyang kinabuhi, nga kung di gyud to may tabo, patyon gyud siya sa mga sundalo ni Ahab. But diha niya napamatud-an ang gahom sa Dios. Daa siya'y faith nga sa iyahang pag-ampo, ihatag sa Ginoo ang iyaha nga prayer. So, he said, Elijah had to depend, niya nata sa 3. So, the test of fire was for Elijah a venture of faith. He was willing to rest everything on God's willingness to answer. And God did answer Elijah's prayer. So, sa diha nga nag-ampo si Elijah, when Elijah prayed, the fire fell. And then, he prayed again, the rain came in torrents. So, kadtong pagsultin niya kang Ahab nga, uli na, dagan, kay moabot na ang kusog nga ulan. Iya pang gipatanaw sa iyaha nga, kauban ingon siya nga, tanawa daw, kung saan makikita nimo sa panganod, dito dapit sa dagat. Ingon tong yang gisugo, wala man. Then ingon siya, balik og tanaw. No, kaya ang pagpatanaw niya is that kanang tuwad. Tanawon pinagis pagtuwad. Okay? And then ingon siya, dunay gamay nga murag pad, kadako nga clouds nga akong nakita. Then after that ingon siya, muulan ug kusog. So, ingon siya nga, managa na ta, kay maabtan tas ulan. So, igo ra gyud sila nakaabot sa silong. No? Nakasilong sila ni bundak ng ulan nga makusog gayo. So, nakita ni Elijah nga there is power in prayer. Amen? Makita nato ang gahom sa Dios nga ipakanaog niya kung kita muampo lamang diha kaniya. Amen. Hallelujah. So, the rain came in torrents. Di lang kay kaning taligsik, kundili, grabe good nga ulan ang migawas. Hallelujah. So, mga igsoon, as Christian, dili bitaw nato duha-duhaan ang power sa Ginoo. So naka-remember ko sa testimony sa usa ka pastor sa Alliance nga ingon pa siya didto daw sa Hulo, sa Sulo ug sa Tawi-Tawi walay lain nga evangelical nga church didto nga natukod kundili ang Alliance lang. Ngano nga wala gipangpatay sa mga Muslim nga mga radicals ang Alliance nga pastor didto? It is because of the power of God nga nagamanifest. So one time, nag-crusade daw siya sa usa ka lugar. Ang mga nanambong mga MILF, mga MNLF, na ay mga armas, gi-challenge siya sa pinaka-commander nila. Ingon daw siya, ingon tong commander, Pastor, mutuo ko nga ang imong Diyos, gamhanan nga Diyos, kung dunay milagro nga iyang ipadangat karon. Kung paundangon niya ning ulan, kay nag-ulan kuno ato nga time. No, naa sila sa basketball court pero dili walay atop, open. So, si pastor kampante siya. Wa gyud siya mahadlok. Ingon siya, okay, kung ugaling pahundangon sa Dios ang ulan, mutuo ka ba? Mudawat ka ba kaniya? Nga imong Ginoo. Yes, kasi ang pagtuo gyud sa Muslim dili gyud mahitabo. So nag-ampo siya. Simple prayer, ingon siya,
Amahan nga langit nun. Ani ako karon. Nagahangyo kanimo. Ipakita ang imong milagro. Kay kung dili nimo ipakita, di ko kauli karon nga buhi. Kay puros armado. Naunsa man nga pag humanyag ampo ni undang mang ulan. Kadto ra pong basketball court. Dito sa unahan ga ulan. Palibot. Nanuo ang mga Muslim. So siya ra ang pastor nga nakatukod og mga simbahan sa Tawi-Tawi ug didto sa Hulo. Bisag moadto ka karon, alliance ra daw ang evangelical church didto nga ni Barog. Tungod sa milagro, sa power sa Dios nga nahitabo sa diha nga siya naga-krusada. Amen? So, kana bang ang Dios nagahatag ka natog lison nga ang Ginoo nga atong gialagaran kung matinod-anon lang yun ta nga moalagad kaniya naagay power ang Dios nga ikapakita. Amen. Especially diha sa ato akong just kung kita naa sa ministry of evangelism. Church, ayaw mo kahadlok. No? Kung naalang mo'y faith, sama sa faith ni Elijah, kung i-challenge ang inyuha nga pagtuo, dili ta angay nga mahadlok tungod kay dili man gikan sa ato ang power, it is from the Lord. Ang gikinahanglan lang nga kita dunay pagtuo. Nga ang Diyos nga atong gialagaran is naay power. Amen? Praise God. Hallelujah. So, mao na bitaw nga, dili naman kay sikat karon ang mga katong Jesus Miracle Crusade. Pero during the time, nga grabe pang milagro sa ministry ni Evangelist Almeida. Mga igsoon, mamonto siya nga di wa mahadlok, nga gi-challenge niya ang Abu Sayyaf, nga moadto siya. Kasi naay daghan power nga nahitabo sa iyang ministry. Pero at that time, I believe, dili good to will sa Ginoo, nga moadto siya. No? Purang nanghambog naman gud to siya, nga siya ra ang pastor, evangelist, nga makahimo ato. So pag adto dito, gihosted siya. Wa siya gibuhian kung wa mohatag og minilyon. So, nakakwartang Abu Sayyaf ato. Ang gipangayo sa Abu Sayyaf is 20 million. I don't know kung pilay nahatag nila. Una siya gi-release pero na-paralyze na. Pero nganong ingon ato kaisog siya tungod kay nasinati niya ang gahom sa Dios. Mausap kita nga tuuhan nato nga ang Dios nga atong gialagaran is a God of power. Amen? A God of power. Praise God. So Elijah had faith to believe that fire would descend and rain would fall, and his faith was vindicated by the power of God. And that power is still available. God will still answer by fire. In what way? The fire of the Holy Spirit. Amen. So, kung mangayo tag-fire karon sa Ginoo, pareha sa iyang gihimo sa panahon ni Elijah, ang ihatag sa Dios is the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. Di na literal nga fire, kundi ang kalayo nga nagikan sa Espiritu Santo nga mo'y mukunsad diha sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So we will never learn what God's power can do if we do not pray. If we do not pray in faith. So kung mag-ampo ta, dapat ubanan kini sa pagtuo. Then number 4, Elijah learned the lesson of preservation. Elijah learned the lesson of preservation. Okay? So, at that time, sa tibuok nga Israel, usa lang gyud ka tawo didto ang wa ma-impress sa gihimo ni Elijah. Sa milagro nga gipakita sa Dios pinaagi kay Elijah, and it is Queen Jezebel.
Why? Instead nga mag-repent siya, iyan na nung gihanting ang alagad sa Dios. Iyang gipanumpa nga di gyud niya undangan sa pagpangita hangtod nga kini iyang mapatay. So, kung naapay mas dautan nga babae, wa na gyud makatupong kang Jezebel. Ingon anak siya kadautan. Now, had Elijah stayed close to God, he might have accepted the challenge under this lioness in her den, but he didn't. Instead, he got up and ran for his life. Midagan siya. Bago lang siya nakasinati og gahom sa Dios, no? Iyang napakanaog ang kalayo, pero nidagan siya. Praise God. So, igsoon, God was patient with Elijah, knowing that he was just a man and that temptation often follow triumphs. God provided food and drink for Elijah's journey for 40 days and assured him that his life was not in danger and that he would be preserved. Don't you know nga niadtong nilayas na siya, gikan sa kadtong cave nga iyahang giistihan, padulong didto sa Saripat. Don't you know pila ka adlaw nga biyahe niya? Kadilakad 40 days and 40 nights without food. In other words, nagpasting siya, a dry fasting for 40 days and 40 nights. So, ngano nga nakalahutay siya? It is because God preserved his life. Gipreserbar sa Diyos ang iyahang kinabuhi. So, kung wala lang ang intervention sa Ginoo, di gito siya mabuhi. Disyerto pag yun, ang iyang giagihan. Kanya, 40 days, wa siya inom. 40 days, wa siya kaon. Pero nga nung nakaabot man siya dito sa Saripat. It is because God will preserve those who want to preserve. Amen? Pag naapabitay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi, di pa niya itugot nga patyon ta. Amen? Hallelujah! I remember when Pastor Valentino was operated, tapos gingnan siya sa doktor, Pastor, ang imuhang kinabuhi 8 months na lang. Pero gignore na ni Pastor Valentino. Mao ni nga worse ang iyahang gisayt. Ingon siya, bisan pa og musulti ang doktor nga 8 months na lang akong kinabuhi, pero mas gituuhan nako ang Dios. Ingon siya, kung di pa ko patyon, kung wa pa mahuman ang ako ang ministry diri sa kalibutan, di pa gyud ko patyon sa Ginoo. And it so happened. No? Niabot pa og kapin og 3 ka tuig una pa siya gikuha sa Ginoo. Wa siya nagpa chemotherapy. Yeah, kaya ang advice sa doktor magpakimo ka, pastor. Wa siya magpakimo kasi ingon siya, kung di wala pa mahuman ang ako ang mission diri sa kalibutan, di pa ko patyon sa Ginoo. Pero kung nahuman na, awan ako'y mahimo. Bisang magpa-chemotherapy pa ko, mamatay ra gihapon ko. Kay kutob ra man di ang akong kinabuhi. Nahitabo. It is because of his faith sa Ginoo. Nga ang Dios mo preserba sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon kung kini di naa pagyutas nga wala mahuman. Amen? Praise God. So, we learn the lesson of God's preservation or the lesson of preservation. So, what Christian has not learned that bad days follows good or that the greatest times of weakness often follows the greatest thrills of power. Praise God. Now, matutas ika-5, ang katapusan. Elijah learned the lesson of God's presence. Elijah learned the lesson of God's presence.
Elijah had run away from Jezebel, but not from God. No? Nidagan siya, palayo sa wicked nga queen, Jezebel, pero igsoon wala gyud siya mupalayo gikan sa Dios. A voice asks, "What are you doing here, Elijah?" No, katong naa pa to siya dito sa cave. Elijah laid all the cards on the table. Sa diha nga gipangutana siya, unsa may mong gibuhat diri, Elijah? Okay? Nakigsulti siya sa Ginoo. So, for there was no point of trying to hide his feeling from God. So, when God told him, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord," so he was shown an awesome display of power. So, di ba, gipakita sa Ginoo ang power niya. No? Ang unang nakita ni Elijah is that there was a thunder. Pero wala niya nakita ang Ginoo sa thunder. Ang sunod is that ang sunod is lightning ba? Yes? Gipakita ang lightning pero wala dito sa lightning. Nilinog pero wala dito sa linog. And then, pagkahuman niya to, doon na siya nadungog nga still small voice. Nga maingon kanya, "Go up and stand on the mountain in the presence of the Lord." So, Elijah was familiar with earthquakes. Nakapamilyar na siya sa mga power nga gipakita sa Ginoo. He is familiar with the storms, he is familiar of fires, but this gentle whisper was a new experience, the real presence of God. So church, there are times nga ang ato ang Ginoo dili mo pakita, dili makigsulti ka nato pinaagi sa iyang power. Sa storm, sa bagyo, pero makigsulti ang atong Ginoo pinaagi sa still small voice. Mao kana ang wala pa ni learn ni Elijah. That's why gipadungog siya sa Ginoo sa iyang gamay nga tingog, still small voice. O diha siya naka-learn nga mas nindot day kayo nga kita maminaw sa still small voice sa ato ang Ginoo o mabati nato ang presence sa ato ang Ginoo nga maghatag ka nato og calmness, maghatag ka nato og joy sa diha nga kita mulingkod uban sa presensya sa ato ang Ginoo. So church, mo nang gusto sa Ginoo nga ma-learn nato nga kabaloon ta maminaw sa iyahang still small voice. Amen. Usay gusto ra nato nga makita kanunay ang power sa Ginoo. Masinati nato kanunay ang power sa Dios sa ato ang life, unya di natakabalo nga maminaw sa iyahang tingog. So mao na siya ang natun-an ni Elijah. Sa diha nga nadungog niya ang still small voice sa Ginoo, diha panawala ang iyahang nga kakapoy, nawala ang iyahang nga kakulba, nawala ang iyang kahadlok kay Jezebel, o nagsugod, na-restore pagbalik ang iyang strength. So church, there are times when God does feed us with ravens and answer by fire. But at other times, He must look us in a cave of a time in order for us to hear His still small voice and learn the wonder of His presence. So, ang atong Ginoo, nakigsulti ka nato karon. Gusto po niya. No? Kung nagkapakita man siya o mga nag-display siya og milagro o mga power, diha ka nato. Gusto po niya nga kita mulingkod uban niya. Og ato, og maminaw kita sa conviction sa balaan nga Espiritu sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen? Praise God. So this morning, 5 simple lessons ang gilid ka nato nga dapat nato nga ma-learn. Just like Elijah.
First, the lesson of provision. Second, the lesson of patience. Third, the lesson of power. Fourth, the lesson of preservation. And fifth, the lesson of God's presence. Hallelujah. So, do you want to go to God's school of faith? These lessons are for us and His servants, as His servants, Elijah. So, unsay nakatunan ni Elijah, pwede usab nato nga makatunan. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos magapanalangin ka nato ni ini nga kabuntagon. Importante mga igsoon nga ma-learn nato ni. Makakaton kita og ato kini nga i-apply sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, we must believe that God will provide all our needs. We must believe nga ang Diyos usahay dili mo lihok tungod kay kita tudloan ta niya nga magiging mapailobon. Usahay ang Ginoo mogamit sa iyang power. Pakiton niya kita sa iyang power aron nga kita usab dili mahadlok nga mutuman sa iyaha nga kabubuton. And then ang Diyos naghatag ka natog lison nga kanang bisan pa siguro og tan-awon nato nga atong kinabuhi nahimutang sa peligro. Sige taglakaw namutang sa peligro ang atong kinabuhi, pero church, we must learn the lesson of preservation. Nga Ginoo bisag unsa pa kakakuyaw ang imong pagagihan while nga ikaw nagaministeryo diya sa ato ang Ginoo. Kung dili pa ka niya kuhaon, naa pa kay dapat nga naa pa kay i-accomplish nga kining ministry nga gisangon ka sa imuha sa Ginoo, i-preserve pa gihapon ang imong kinabuhi. And then the lesson of God's presence. Gusto sa Dios nga say kabalo pud ta nga maminaw. Mulingkod natay quiet time, mulingkod maminaw sa presence sa tuang Ginoo. Hallelujah. Kasi sometimes kana bitaw wala na tay time sa Ginoo. Sige na lang ta work, siging work, unya wala na tay time nga musik sa presence sa ato ang Dios. Praise God. Di na ta kabalo nga maminaw si tingog. So this morning, ang atong Ginoo naghatag ka nato nini nga mga lesson for us nga mapreserbar nato ang ato ang faith diya sa ato ang Ginoo nga kung moabot man daay mga daghan kaayo nga mga pagsulay, naay daghan nga mga kining sufferings nga atong maagihan, makabalo gihapon ta nga muduol sa ato ang Ginoo. Hallelujah. By faith kita mopadayon gyud diha sa pagduol sa presensya sa ato ang Ginoo. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. Hallelujah.